this, no? Every time I talk about this topic, na yung nakikita ko na nakalagay sa wall na karatula na yung footprints in the sand. No? Ayun, buti naman tumatango yung ibang bata pa rito, at least nakita rin nila. No? Akala ko yung makaka-relate na naman sa akin yung mga kapanahon ng paniton to. No? Yung footprints in the sand, diba, napakaganda. Palagi po yung sumasagi sa aking isipan that every time we experience trials and tribulations in this life of any kinds, always remember footprints in the sand. That every time na dumadaan ka, alam niyo po istorya, di po ba? Ibahagi ko lang sa mga hindi nakakaalam. Yung doon po nakalagay yung kwento na pag ang ganda ng buhay, naglalakad sila sa buhangina ng isang tao kasama niya ang Panginoon. Ang nakikita niya ay dalawang pares ng footprints, no? Dalawang pares po ng paa na naglalakad. At masaya ang buhay, so masayang-masaya siya. At nung dumating yung panahon, the lowest part of his life or her life, no, ng taong ito, nagulat siya, isang pares na lang ang nandun sa buhanginan. Kaya nagtanong siya sa Panginoon, at Lord, bakit kung kailan yung mga panahon na kailangan kita? Nung masaya tayo, nung all is well, magkasama tayo aapir-apir pa tayo. Pero bakit nung dumaan na yung panahon na kailangan kita, bakit yun yung panahon na iniwan mo ko? Alam niyo, sumagot ang Panginoon, anak, hindi kita iniwan. Yung mga panahon na yan, kaya isang pares na lang ang nakikita mo sa buhanginan, kasi yan yung mga panahon na karga-karga kita. Hallelujah. Yan yung mga panahon, di ba? There are situations in this life that you thought na parang hindi mo kakayanin. That you tend to ask God, Lord, why me? Bakit ako? Bakit ngayon pa? Bakit nangyari sa aming pamilya to? Bakit ngayon nagkasakit ang mahal ko sa buhay? Di po ba? Pero mga kapatid, always remember, that's the time na karga-karga tayo ng Panginoon. Just as Christ carries us,